Bakit nga ba red and white ang kulay ng barbershop boss? Maniniwala ka bang tayo lamang ng mga Pinoy ang kumakain ng balot? Ano ba ang pagkakaiba ng Filipino time at American time? Yung Indian time. Halina't tuklasin natin! Mga paksang kakaiba, kahanga-hanga, at kakatuwa. Tuklasin natin! Hello and good afternoon! Kamusta na po kayo? Ayan ang saya-saya at sa hapong ito ay magkakasama-sama na naman tayo sa loob ng 30 minuto. Kamusta na po kayo mga kaibigan? Sana po habang ngayon ay nakatuto kayo, masaya at maganda ang pakiramdam nyo sapagkat ganun ang pakiramdam ko ngayon dahil magkakasama na naman tayo. 30 minuto tayong magkakapiling, kaya po kung paanong sumubaybay at tumuto kayo kaninang umaga hanggang sa mapakinggan po natin ang mga awiting inihandog ng programang Music of the Heart. Sana naman po wag nyo kaming iwan dito po sa ating programang tuklasin natin dahil 30 minuto lamang po ito ng pag-alam ng mga bagay-bagay na dapat po nating malaman. Ako po si Andy at makakasama niyo po kami ni Tito A sa programang ito kaya wala pong lipatan, wala pong alisan. Diyan lamang po kayo. Maraming pong salamat sa inyo. Kami po ay laging masayang naghahatid ng mga programang ito na napapakinggan nyo sa live radio. Dahil alam namin na nandyan kayong palagi. Ayan, narito po ang ating mga cellphone numbers. Kaya kung meron po kayong mga gustong batiin, may nais kayong sabihin dito sa ating programa, o kaya naman kung gusto nyo pong magpatuklas sa akin ng mga bagay-bagay na nalalaman nyo na gusto nyo ring ipaalam sa ating mga kaibigan at mga taga-subaybay dito po sa impilang ito, huwag na po kayong mag-atubili at mahiya na i-text at itawag yan sa atin. Tama! Pwede nyo rin po kaming dalawin kung gusto nyo. Di nga! Promise, pwede po. 0926-702-1179, 0946-328-2305, and 0920-593-0336. Masaya po talaga kami na kayo po ay tanggapin dito sa ating impilan talaga. Pwede nyo rin po kami i-chat. liveradio.1512@yahoo.com, liveradio.1179@yahoo.com. O kaya naman, baka po gusto nyong mag-post sa aming mga account sa FB dahil lagi po kaming nakabantay at nakatutok para sa mga mensaheng magmumula sa inyo. liveradio.lucena@facebook.com and liveradio.santiago@facebook.com. Hello po sa lahat ng miyembro ng pamilya. Kay nanay, tatay, kuya, ate, bunso, at kala mami, daddy. Ayan at kala inang, kay itang, kay papa, mama, ayan, lahat na. Basta po lahat ng tawag. Baka may makalimutan ako. Nako. Basta lahat po. Inilalahat ko na po kayo, ha? Wala pong magtatampo. Bawal yon. Okay, narito po. At pakinggan nyo ang ilang mga paalala at sa ating pong pagbabalik. Sisimulan na po natin itong ating tutuklasin. Kaya po, walang lipatan. Stay tuned dito po sa live radio. Oy pare, alam mo ba kung sino ang gumawa ng cartoon character na si Super Mario? Oo naman, si Shigeru Miyamoto. Ito, may tenga ba ang tipaklong? Oo naman, kaya lang nasa abdomen o tiyan yung tenga nila. At hindi nila nadidistinguish yung pitch, kundi intensity at rhythm lang. Ito, tiyak di mo na to alam. Alam mo ba na ang Malacanang Palace pala noon ay bahay bakasyonan lang? Oo naman, isang mayamang Espanyol pa nga nagpagawa nito, si Don Luis Rocha noong 1750. Tapos, binili to ni Colonel Jose Miguel Formente noong 1802. Tapos noong 1825, binili ito ng Spanish government para maging summer residence o bahay bakasyonan ng Gobernador General. At alam mo ba, ang unang Gobernador General na tumira dito ay si Rafael de Echagüe y Bernal. Bakit alam mo? Nakakainis ka naman. Akala ko pa naman hindi mo yan alam. Paano mo naman nalaman yan? Kasi, nakikinig ako sa tuklasin natin. Talaga? Ikaw din? Oo. Alas 4 hanggang alas 4:30 ng hapon. Sa live radio.
Kaya pala alam mo lahat ng sagot sa mga tinatanong ko sa'yo eh. Tuklasin natin! Sige na nga. Friends na tayo. Happy boy! Tuklasin natin! Nagbabalik po ako at ang programang katuklas-tuklas at kaalam-alam ng mga bagay-bagay na dapat po nating malaman. Tuklasin natin! Yes, I'm Andy at kasama ko po si Tito A. Belated happy birthday po sa ating mga kaibigan na nagdiwag ng karawan ng ano ba yan? Noong mga nakaraang araw. At syempre, yung mga nagdiriwang ngayong araw na ito at sa mga susunod pa. Ayan, talaga naman, baka naman na may makalimutan pa ako niyan. Binabati ko po kayo ng tao sa aking puso't masayang-masaya po ako dahil umabot po kayo sa edad na yan, ano man pong edad nyo ngayon. At sana po ay lagi pa kayong, lalo pa kayong bigyan ng marami pang taon at malakas at malusog na pangangatawan. At syempre, lalo tayong lahat magkaroon ng mas malapit pang kaugnayan kay Lord. Ayan, alam nyo yan, okay? Narito na po, sisimulan na po natin ang ating pagtuklas. Tuklasin natin! So, ngayong hapon mga kaibigan, tuklasin po natin yung mga bagay-bagay na nangyari kanina lamang. At ito po talaga ay isa sa mga pangyayaring minsan lamang nangyayari sa buhay natin. Kumaga, hindi talaga to lagi. Abangan mo talaga to. Marahil nagtataka tayo, kung bakit kaninang umagang umaga, at oras ng kasikatan ng araw ay medyo biglang nagdilim. Oo nga. Lalo na sa mga lugar dyan sa bandang Mindanao. At maging doon sa mga kaibigan natin na nakikinig ngayon sa ating live streaming sa mga bansang Indonesia, Malaysia, Singapore at sa mga malalapit na bansa dyan. Yan nga pong solar eclipse ay madalang mangyari, di ba? Nabanggit ko nga po yan kanina. Ito nga po yung pagdaan ng buwan sa pagitan ng araw at ng ating mundo. Hinaharangan ng buwan yung sikat ng araw. Kaya po nagkakaroon ng shadow sa Earth. Kaya po, yun ang dahilan kung bakit nagdidilim. Yan po ay nangyari kanina, between 7:19 a.m. to 12:24 ng tanghali. Bagamat ito po sa ating bansa, ay hindi po ganong nasaksihan ito, Hindi po natin buong-buong nasaksihan ng eclipse. Dahil ang bansang Indonesia, including Sumatra, Borneo, and Sulawesi, at ilang lugar sa bahagi ng Pacific Ocean lamang po ang dinaanan ng total solar eclipse. Tuklasin natin! Ito pong solar eclipse ay tinatawag ding occultation. Ang dahilan nga po kaya nagkakaroon ng ganitong solar eclipse ay dahil sa pagitan ng layo ng araw at ng mundo. Ito po'y umaabot sa 400 beses kaysa sa layo ng buwan sa araw. Mula sa araw, ang sun's diameter ay umaabot sa 400 times ang laki kaysa sa buwan. Ang ibig ko pong sabihin ang ibig sabihin nito ay ang araw at ang buwan ay merong parehong hugis or size kapag ito po ay titignan mula dito po sa ating Earth. So kapag ang buwan ay dumaan sa harap ng araw, nahaharangan niya ang liwanag nito papunta dito sa Earth. Kaya po, nagdidilim. Ngayon ko lang nalaman yun Alamin po natin yung tatlong klase ng solar eclipse. Una, meron po tayong tinatawag na partial solar eclipse. Ito po yung kapag yung buwan ay hindi kumpleto o hindi buong buo na dumaan sa araw. Kaya kalahati lamang po ang natatakpan nito sa sinag ng araw. Yes, para po siyang crescent moon. Ganito po yung nangyari kanina dito po sa ating bansa. So, hindi po buo yung nakita natin dito. Tuklasin natin! Ikalawa po, meron din pong tinatawag na annular solar eclipse. Ito naman po ay yung kapag yung buwan at ang araw ay parehong sakto ang laki at sakto rin po ang pagdaan ng buwan sa araw. Pero, pwedeng malayo po ang buwan sa mundo o ang mundo po ay malapit sa araw.
Di po ba alam po natin yung orbit ng Earth ay oblong? May time na ang Earth ay malapit sa araw o kung minsan naman ay malayo. Kapag ganito po yung situation or ganito po yung nangyari, ang solar eclipse ay makikita pa rin po natin gamit ang solar filter na ang buwan ay nakaharang sa araw. Pero mas maliit ang buwan kaysa sa araw. At makikita natin ito na parang isang napakaliwanag na singsing or annulus na nakapalibot sa shadow ng buwan. So, yun naman po ay para po siyang singsing, ano? Kapag ito po ay nakita natin. Kumbaga, hugis, bilog siya na natatakpan yung loob pero yung gilid nito ay maliwanag. So, yun po yung tinatawag na annular solar eclipse. Tutuklasin natin! Okay, isunod naman po natin itong total solar eclipse. Ito naman po ay nangyayari kapag ang shadow ng moon ay kumpletong tinakpan na ang liwanag ng araw. Tanging ang manipis na pabilog na liwanag na lamang po ang makikita. Yan po ay tinatawag na corona. Kapag ang lugar ay tinamaan ng tinatawag na total solar eclipse, yan pong lugar na tatamaan na yan ay talaga naman pong magdidilim. Para pong magdadapit hapon o yung paggabi na. Kahit katanghali ang tapad pa lamang. Talaga? Well, ayan po mga kaibigan ang tatlong uri ng eclipse. Tutuklasin natin! Ayan, so ito pa po ang ilang mga facts about solar eclipse. Okay, bawat taon po ay meron lamang pong 2 hanggang 3 solar eclipse na pwedeng mangyari. At yan po ay magkakaibang lugar. Aabutin po ng 10 hanggang 15 taon bago po mangyari ulit sa isang lugar ang total solar eclipse. Kaya po yung kanina po na nangyaring total eclipse ay maulit lamang po sa 2019 pa. So matagal-tagal pa yun, ano? Kapag ang total solar eclipse po ay kumpletong tinakpan ng buwan ng araw, nagiiwan lamang ito ng manipis na liwanag na pabilog o yung tinatawag na corona. Yan po ay tinatawag po na totality. Nabanggit ko rin po yan kanina. So, yan po ay para sa mga kaibigan natin na kabubukas pa lamang po ng kanilang mga radyo. So, ang total solar eclipse po ay napakadalang mangyari or very rare. Nangyayari lamang ito minsan sa loob ng 18 buwan. At kagaya nga po ng sabi ko kanina, sa hindi po pare-parehong lugar. Tutuklasin natin! Meron pong isang type ng solar eclipse na kung tawagin ay hybrid eclipse. Kung saan, ito po ay nakikita sa parehong uri nito na pwedeng total eclipse or annular eclipse. Yun po ay depende sa lugar kung saan ito makikita mula dito sa Earth. For example, kapag sa Maynila, ay makikita ito ng total solar eclipse. Maaaring sa Visayas or sa Mindanao naman ay makikita ito bilang annular. Pero madalang din po ito mangyari. Tutuklasin natin! Okay, tuloy na po natin yung ating tinutuklas. Ang bilis ng pagdaan ng buwan sa araw ay umaabot po sa 2,250 kilometers or 1,398 miles per hour. Yes. At alam niyo rin ba na sa North Pole naman po at sa South Pole ay pwede rin po nilang makita itong solar eclipse. Pero lagi pong partial lang. Why? Dahil sa mga lugar po na ito, hindi po talaga totally nasisikatan ng araw. Ang total solar eclipse naman po ay umaabot lamang po ng 7 to 30 seconds. Kaya kung meron pong ganito, nako, samantalahin na po natin, minsan lamang po ito mangyayari. Diba? Huwag na natin palagpasin. Huwag ka masyadong mahaba ang tulog. Umaabot naman po sa 269 kilometers ang maximum ng width or path o sakop ng shadow ng totality ng solar eclipse. Kaya hindi po lahat ng lugar maaring makakita nito. Yes, meron pong parehong-pareho ng eclipse na nangyayari. For example, yung nangyari po kanina. Ganun din po yung nangyari or nangyayari sa ibang mga pagkakataon. Talaga? Yan nga po ay mararanasan natin every 18 year and 11 days. At ang tawag po dito ay Saros
cycle. Bago yan Oho. At ito po ang huling dalawang babanggitin ko. Kapag may solar eclipse po, ang temperature po ay bumababa po sa 20 degrees Celsius. Lalo na kapag nangyari ang totality. Kapag malapit na po ang totality or during totality, ang mga ibon at ang mga hayop ay makikita po nating tahimik or behave dahil sa biglaang pagdilim ng kalangitan. Ang ibang hayop naman po ay naghahanda para matulog. Bakit? Kasi akala nila gabi na. Na-experience ko yun. Akala ko umaga na gabi. Ano pa pala, madaling araw pa lang. Ay, hindi pala. Paggabi pa lang. Alam mo yung yung pahapon na tapos nakatulog ka nun. Akala mo madaling araw na nagbihis ka dahil papasok ka. Alam ko may mga nakaranas din nito eh. Diba, Teresa? Sa mga pagkakataong ito, bago po tayo magtuloy-tuloy, pakinggan niyo po muna ang ilang mga paalala at sa ating pong pagbabalik. Marami pa po akong babanggitin sa inyo, kaya wag po kayong maglilipat. Stay tuned dito po sa Live Radio. Did you know that a snail can sleep for 3 years at a time? Tulad din ng katawan, kailangan din ng ehersisyo ng isipan. Dahil pag hindi praktisado, kinakalawang, bumabagal, hanggang sa hindi na mapakinabangan. Kaya makinig sa Tuklasin Natin, Monday to Friday, 4 to 4:30 ng hapon. At dagdagan ng mga katuklas-tuklas at kaalam-alam na bagay ang inyong isipan. Dito lamang sa Live Radio. Tuklasin natin! Tuklasin natin! Okay, mga kaibigan, nagbabalik po ako at ang programang Tuklasin natin! sa mga pagkakataong ito ay basahin natin ang ilang mga tanong mula po sa ating mga listeners. Mula po sa cellphone number na may last 4 digit na 8295. Ang kanya pong tanong, ano pong mangyayari kapag walang sun? Tuklasin natin! Okay, syempre kapag walang sun, wala ring ulan dahil ang ulan po ay nabubuo sa natural heat na galing sa sun. Kaya kapag ito po ay nagkakondense ng moist sa earth at ito po ay bumigat, ay magiging ulan na po. Pero syempre, kung meron man pong pinakamahalagang malaman natin kapag walang araw, kung wala po kasing araw, walang anumang bagay sa mundong ibabaw na ito, no, ang mag-exist or mabubuhay. Nilikha ng Diyos ang lahat ng bagay dito sa mundo, kasama na po tayong mga tao, para ma-appreciate. At syempre, para ipagpasalamat ang mga biyayang ito sa atin ng Diyos. Kaya, gaya nga po ng liwanag ng araw, ng init na ibinibigay nito sa araw-araw, o, di ba? Isipin mo na lang kung walang araw, kung tatagal tayo sa sobrang lamig, di ba? Isipin natin ang buhay natin kung walang araw. At kung walang araw, paano po ang energy na kailangan ng mga gulay, prutas at ibang kinakain natin? Punta na sa pagkain. Pero seriously, paano magkakaroon ng buhay kung wala ang ating kaibigan na si Haring Araw, di ba? Kailangan talaga natin ng araw kahit minsan, di ba? Nagtatago tayo sa araw, tumatabi tayo sa mga poste, o kaya doon sa anino ng ating katabi. Alam mo yan. Hindi niya alam na nagiging mo na siya. Nagiging kublihan mo na siya dahil sa sobrang init. Pero kailangan pa rin natin ng init, kaya po magpasalamat tayo dahil mayroong araw. Okay, tuloy-tuloy na nga tayo. Narito po ang ating mga cellphone number, 094632823005, 092059303336, and 0926-702-1179. Okay, importance of the sun. Kagaya nga ng nabanggit ko kanina, ito po ay source ng daylight. Dahil ito nga po ang ating nakikitang bright yellow circle na nasa langit kapag umaga. Ang mga astronomy ay naniniwala na ang sun ay isa sa mga billion stars sa galaxy.
kung saan dito na umiikot ang ating mundo. Ito po ang pinakagitna ng buong solar system. At dahil ito nga lang ang nag-iisang star sa solar system, dito po nakasalalay ang lahat ng energy ng lahat ng nabubuhay sa mundong ito. Kung meron man pong ibang nabubuhay sa ibang planeta, siguro ganun din sila. Ang solar energy po ang kailangan ng mga halaman sa paggawa ng mga photosynthesis. Ito rin po ang dahilan kung bakit kulay green ang dahon ng mga halaman at puno. Kaya napakahalaga po ng araw. At gayon din ang mga halamang ito ang siya namang kinakain ng mga hayop kasi sila din naman ay bahagi ng ating pang-araw-araw na pagkain kagaya ng manok, baboy, isda at iba pang hayop. Kaya kung walang araw na tutulong sa mga halaman para mabuhay, ay wala rin namang halaman na tutulong para mabuhay ang mga hayop. At wala rin namang mga hayop na tutulong sa atin para mapunan ang mga pangangailangan natin sa pagkain. At isa pang dahilan kung bakit mahalaga si sun, ang araw. Bagaman minsan nagre-reklamo tayo sa init ng araw, minsan gusto natin kumulimlim dahil sa nasusunog ang mga balat nating mga porcelana. Alam mo yan. Ang araw din po kasi ang source ng iba't ibang energy na kailangan natin sa bawat araw na pamumuhay. Kagaya na lamang po ng solar energy na pinagmumulan din po ng electricity. Ganon din, ang araw din po ang tumutulong sa atin para malaman natin ang oras. Diba? Pag nakita natin yung araw, itirik na tirik at yung anino natin ay hindi natin makita dahil parang natatapakan natin. Yung ganon, alam niyo yun? Ibig sabihin daw noon tanghali na or 12 na. Kaya napakalaking tulong talaga ng araw sa ating buhay. At magpasalamat tayo dahil may araw na ibinigay ang Diyos sa atin. Ayan. Alam nyo ba na isang pambihirang phenomenon sa kasaysayan ang naganap noong February 1865? Alam nyo kung bakit? Hindi kasi nagka-full moon ng buong buwan ng Pebrero. The continuous addition of thermal energy gives more kinetic energy to the water molecules. Eventually, the kinetic energy breaks the bonds holding the molecules in liquid form and dissolves into the air in the phase change to gas. Ano daw? In short, ang tubig nag-evaporate kapag naiinitan. May simpleng explanation sa mga komplikadong information. Makinig sa programang Tuklasin Natin! Lunes hanggang Sabado, tuwing 4:00. Ayan, at ito po ang lahat ng mga bagay na ating pong natuklasan. At ngayon po ay magpapaalam na po tayo sapagkat hindi na nga po tayo pinahihintulutan ng ating oras. 30 minuto lamang po ang ating pagtuklas tuwing Lunes hanggang Sabado. At muli niyo po akong samahan bukas dito pa rin po sa himpilan ng Live Radio Tatak Totoo. Marami pong salamat sa inyo. Kasama ko rin pong nagpapaalam ang aking pong mga kasamahan dito sa panguna po ni Sir Marco Vergara, ang ating pong program director. Ganun din po ang ating mga researcher na si Ate Sarah and Ate Shani. Nagpapaalam na rin po sa inyo si Tito A. Marami pong salamat, goodbye, and God bless.